Magsitayo po ang lahat. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakimahayan sa amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, Kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan ng Jesucristo ng Panginoon namin. Siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Isang magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang mamumuno po ng ating pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo na po ang lahat. The people enter the feast. All are invited, the greatest and least. The banquet is ready, now to be shared. Joining the heavenly feast that God has prepared. Around this table we dine as King, beloved family of God. We share the body of Christ the Lord. Here we become what we eat.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Okay ba kayo? Yung katabi nyo okay din po? Okay po. Tumitibok ang puso? Banal na banal? Nagmamahal ng tunay? Nagpapatawad? Yun, dapat lang, dakilang hindi lang po kapistahan, ngunit dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Sana maging banal din ang mga puso natin. Kaya pakabanalin natin ito. Paano natin pakabanalin? Atin pong aminin na tayo mga makasalanan at hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagtutuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoon
kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Panalangin po natin ang lahat ng mga pari sa buong mundo. Ngayon po ay kailangan pagdasal natin ang sanctification, pagiging banal ng mga kaparian po natin. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong mawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw. Sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na pagpaparangal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipinadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Maggalak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya'y ang inyong tawagin. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahon, inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod dito, sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambayan sa langit at sa lupa. Inihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ang mga kawal at binati ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatutuo. Tunay ang kanyang patutuo. At alam niyang katotohanan ang sinabi niya.
upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa ulitin po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ayon nga sa ating Santo Papa, Pope Francis, ng araw na ito daw ay ang araw ng pagmamahal ng Diyos. Today is the feast day of God's love, or Jesus' love for us. At lagi po natin kinakanta itong O Sacred Heart, O Love Divine. Kung minsan nga yung iba parang inaantok na pag kinakanta ang kanta na dahil sa tagal ng kanta na to. Pero hindi dapat tayo inaantok, di po ba? At hindi dapat tayo nagsasawa sa kanta na ito. Kaya kantahin po natin ng taos puso. Taos pusong pagkanta ng kanta na ito, O Sacred Heart, O Love Divine. Okay? O Sacred Heart, O Love Divine, do keep us near to Thee, and make our hearts so like to Thine, that we may wholly be. Heart of Jesus, here, O hearts of love divine, listen to our prayer. Make us always Thine. Yung part na yun, nagkamali lang ako, no? Make our love, no? Ang kinanta ko ay our heart, di po ba? And make our love. Paano ngayon? And make our love so like to Thine. English yun, pero naintindihan naman natin, di po ba? No? And make our love so like to Thine. Anong ibig sabihin nun? Na sana yung pagmamahal namin nagiging katulad ng pagmamahal mo. Nagagawa ba kaya natin yun? Yes, my dear friends, mga kaibigan ko kay Kristo, today is a day of thanksgiving. Pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo at nagagalak tayo sa kapistahang ito dahil pinakita ng ating Panginoon ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Ang kanyang kabanal-banalang puso na nag-uumapaw ng pagmamahal para sa atin. Just imagine, isang puso na walang bahid dungis ng puot, walang galit, hindi anong tawag doon? Nagtatago, no? Ng galit. Laging nagpapatawad, laging nagmamahal. Kaya sabi ko sobrang blessed tayong lahat. Sobra-sobra ang grasya na natatanggap natin dahil alam po natin, tuwing pupunta tayo,
kay Jesus, titingnan natin kanyang kabanal-banalang puso, alam po natin na mahal tayo. We are so loved. Oh, kung hindi na tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos, iwan ko na lang, mga patay na tayo. Oh? Mga patay na para tayo mga zombie siguro kung hindi tayo naniniwala na mahal tayo ng Diyos. So we have to take away from our mind na hindi tayo mahal ng Diyos dahil alam natin yan, mahal tayo ng Diyos. Kaya isang napakadakilang kapistahan po ito ngayon, no? The Sacred Heart of Jesus. Kaya sa pagmamahal na yan, tayo rin, no? Ay pwedeng mapamahal. Tayo rin ay iniimbitahang magmahal ng tunay. So, today is the day of Thanksgiving, but today also a day of challenge, yung paghamon sa atin. No? Nagpapasalamat tayo na tayo'y mahal ng Diyos, pero ito'y may panghamon din po sa atin. Kaya nga yung kanta, sabi ko sa inyo, babalik-balikan natin yung kanta na yan, and make our love so like to thine. Yan ang challenge po sa atin. Kasi every time na nagdadasal tayo, we are always asking the Lord, talagang lagi tayo pong nagmamakaawa sa Kanya na tayo po'y patawarin, na tayo po'y mahalin. Pero atin po laging isa-isip at lagi po nating isa puso at isa buhay na yung pagmamahal ng Diyos sa atin dapat ay atin din pong matularan. No? Yan ang napakalaking challenge sa atin dahil umabot na ba tayo ng 50% sa pagmamahal tulad ng pagmamahal ng Diyos? May 50% na kaya? Baka pa nga tayong 20%, ano? No? So yan ang napakalaking challenge. Ngayon sabi naman natin, ang hirap naman kasi magmahal ng tunay. Ang hirap magpatawad. Ang hirap talagang tumingin ganun. Sabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, no? Patawarin mo ang iyong kaaway, pagdasal mo ang iyong kaaway. Ang hirap namang gawin yun. Siya lang may pusong ganun. Anong puso mayroon tayo? Pusong mamon? Puso ng saging? Anong klaseng puso mayroon tayo? No? So that is the big challenge for us. Paano maging banal ang ating puso? Kung halos sa lahat ng paligid natin, lagi na natin, paano kung magmamahal ko yung asawa ko, hindi ka aya-ayang mahalin? No? Paano kung magmamahal kung lagi na lang akong inaaway ng aking katrabaho? Paano kung magmamahal ko yung chief ko, yung boss ko, napakasungit? No? Paano kung magmamahal ko yung mga anak ko, naku, iwan ko na lang. Paano kung magmamahal ko mga kapitbahay ko, lagi na lang akong inaaway, lagi na lang akong chinichismis? Paano kung magmamahal ko yung asawa ko, napakabait sana, naku, mayroon namang hindi mabait, tinangay yung asawa ko. No? So paano kung magmamahal kung sa lahat, sa paligid ko, ay nagprovoke sa akin para hindi magmahal? Kaya nga sabi natin lagi, di ba, ang mundo natin, paano tayo maging mapagmahal nito? Ganito ang mundo nating ginagalawan. No? Ewan ko kung alam na po ninyo ang istorya na ito. Itong istorya na ito po ay talagang tumatak sa aking puso at lagi ko pong inaalala. Kung minsan nakakalimot, no? Pero binabalik-balikan ko talaga yung istorya nito. May isang tao daw na laging nagrereklamo, no? Sabi niya, pagod na daw siyang magmahal. Oo. Tapos pumunta siya doon sa isang wise man at nagtanong. Gusto daw niya ng counseling, no? Kung ang advice, kung ano daw gagawin niya dahil pagod na siyang magmahal at parang ayaw na niyang magmahal. Ano bang dapat gawin? Ang sabi naman ng wise man, live like a flower. Narinig niyo ba yan? Live like a flower. Nung sinare ko po ito doon sa Negros, may isa pong matanda. Kasi maliit lang yung chapel na minisahan ko. Mayroong matanda doon, naka-wheelchair na po siya, medyo mahina na. Ang sabi pa naman sa akin
Live like a flower. Anong klaseng bulaklak kaya ako, Father? Sabi ng ganun sa akin. Tapos sabi ko, mamili po kayo. Marami namang bulaklak na magaganda eh. Ang sabi ng matanda, sige, ano na lang po ako, baho-baho. Alam po niyo yung baho-baho? yung, yung, yung baho-baho yung parang ano yan, cosmos. Na medyo matapang yung amoy, no? Dahil sabi niya, kahit baho-baho na lang ako, Father, okay na lang po. At least flower pa rin, no? Sabi niya gano'n. Okay lang. So, alam po ninyo yung istorya na yan. Live like a flower, mamuhay tulad ng isang bulaklak. Ganito kasi yan. Bakit bulaklak? Bakit mamuhay tulad ng isang bulaklak? Ang bulaklak, ano ba ang nagpapatubo sa isang bulaklak? Ano bang nilalagay mo sa isang bulaklak para ito ay lumago, gumanda? Ha? Fertilizers, okay. Ano yung mga fertilizers na nilalagay mo sa isang bulaklak? Sa isang tanim? Yung mga orchids daw, ang narinig ko, parang may part na ihi, no? Oo, ganda daw ng ng bulaklak. Tapos sabihin, ihi lang yan. No? Tapos may mga bulaklak sa mga damuhan, yung nakapaligid sa kanila, mga mababahong bagay ang nilalagay. Minsan kadalasan po, makita natin, no, may mga basura na mabaho, no, yung mga waste ng hayop, ng animals, kahit waste ng tao nga, di ba? No? Pero makita po natin, ang isang bulaklak o isang tanim ay tumutubo na may bulaklak na napakaganda. Pag iyo pong pinitas ang bulaklak na yun, at yung amoy mabaho ba siya? Amoy waste ba siya ng animal o ng tao? Hindi po. Ano ang amoy niya? Ang bango-bango. Just imagine yung isang rose, no? Yung isang rose, kung anong manure ang nilalagay mo dyan. Pero yung bango niya, sobra ang bango ng bulaklak na iyan. So ganyan ang nangyayari po sa atin. Isang bulaklak, kahit na gaano pa kabaho ang kanyang paligid, kahit gaano pa karumi ang kanyang paligid, kahit gaano pa kasama ang kanyang paligid, siya ay patuloy pa rin na nagpapakita ng kanyang kagandahan, nagpapaamoy ng kanyang napakabangong amoy, at makikita natin, hindi po siya nagdidepende, hindi po siya nagiging mabaho dahil mabaho ang kanyang paligid. Yan po ang sikreto ng tunay na Kristiyano, ng tunay na pagmamahal. At yan po ang dapat nating pamarisan. Iyan po ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Na kahit gaano pa kasama ang mga tao sa kanyang paligid, patuloy pa rin siyang nagsasabi sa ating Ama, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga ginagawa. Na kahit ano pa kasama yung ginawa sa Kanya, nandyan pa rin yung tunay niyang pagmamahal sa atin. At yung tunay na pagpapatawad sa atin. Yan po, hindi ko yan makakalimutan sa buhay ko. Lagi kong pinapaalala sa sarili ko, live like a flower. Live like a flower. Live like Jesus Christ. Learn from the heart of Jesus. Matuto tayo magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus. Kaya yung kanta na yan po, pag kinanta nyo yan, yung part na yan sinasabi, and make our love so like to thine that we may always be. Lagi nyo pong alalahanin yan. Tuwing mayroon pong magpo-provoke sa inyo, mga away sa inyo, bago po kayo sumagot, bago po kayo magalit, live like a flower. At lagi niyong tandaan at
alalahanin ang tunay na pagmamahal ni Jesus Christ. Magiging makabuluhan lang po ang pag-celebrate natin ng solemnity of the Sacred Heart of Jesus kung magagawa po natin ito. Tingnan nating mabuti ang pagmamahal ni Jesus. Tingnan nating mabuti ang kabanal-banalang puso ni Jesus. At ang challenge po sa atin, tulad ng binigay na challenge sa atin ng ating Santo Papa Pope Francis, na sabi niya, we have to be joyful. We have to be joyful. A joyous heart, no, ay lagi pong nagsasabi sa atin, magpatawad ka ng tunay, lumigaya ka sa iyong pagmamahal, pagpatawad sa kapwa. At another po na challenge sa atin, that we have to be a consolation to others. No? Dapat magiging konsolasyon tayo sa ating kapwa. Hindi po natin dapat lalo pang pabigatin ang buhay ng ating kapwa. Pagaanin po natin ang buhay ng ating kapwa. Simpleng smile lang po dyan. No? Simpleng tulong. Yung tulong ba na nakasmile ka, ay sarap-sarap niyan. Kasi pag tumutulong ka na kasimangot ka, no? Kung minsan yung tumatanggap ay, galing ba kayo sa puso yan? So we have to be joyful in giving, and kailangan isipin nating mabuti na dapat maging konsolasyon po tayo para sa ating kapwa. Tumulong tayo ng may tunay na pagmamahal at pag-ibig. Magpatawad po tayo tulad ng pagpapatawad ng ating Panginoon. So, huwag po niyong kalilimutan, bago po kayo sumagot sa mga nangaaway sa inyo, isipin niyo muna yung heart of Jesus, the Sacred Heart of Jesus. At huwag pong kalimutan, live like a flower. Kahit gaano pa kadumi, kasama ng iyong paligid, you can still continue to be firm. Kahit gaano pa kapangit ang iyong paligid, pwede ka pa rin magiging maganda. Kahit gaano pa kasama ang iyong paligid, pwede ka pa rin maging mabuting Kristiyano, mabuting tao sa iyong kapwa. Just learn from Jesus. Learn from His Sacred Heart. And learn from the love that He is giving us. Magmahal ng tunay, magpatawad ng tunay, at mag-smile ng totoo. Yung totoong smile, Huwag yung plastic na smile. Kasi yung plastic na smile, nasusunog po yan. At pag nasunog yan, di ba, yung plastic, madaling masunog, no? Huwag po. Kasi pag plastic yung heart mo, ay naku, hindi magtatagal, masusunog ka. So huwag sunugin po ang heart. Maging totoo po tayo, no? Yung totoong at tunay na nagmamahal, di ba? Yung heart ni Jesus, anong mayroon dyan? Anong nakikita natin sa Sacred Heart of Jesus? May apoy. Ngunit dahil tunay iyan, hindi siya plastic, kaya hindi po siya nasusunog. Pag plastic po yan, ako masusunog talaga yan. Okay? So sana umalab ang ating puso, sana umapoy ang ating puso na hindi nasusunog. Kundi, nagpapamahal po tayo, nagpapasaya po tayo ng ating kapwa. Amen? Tingnan mo ang iyong kapatid, yung katabi. Mabait ba siya? Sobra. Hindi ba siya chismosa? Hindi. Mapang-api ba siya? Hindi rin. Oo. Madamot ba siya? Oo. Mainggitin ba siya? Galit ba siya? Hindi. Kung hindi is, salamat tayo dahil maayos yung kapaligiran mo. Pero kahit na sabihin pa natin na hindi maganda yan, hindi mabait yan, laging pot yan, laging galit yan, kahit ganun pa man, sabihin mo sa Kanya, mahal kita at mahal ka ng Diyos. Amen! Palakpakan mo ang katabi. Manatili po tayong nakaupo.
Tinatawagan po namin ang lahat ng mga kasapi ng apostolado ng panalangin na pumunta sa harapan ng altar para sa ating pagpapanibago ng paghahandog bilang tagalaganap ng debosyon ng kabanal-banalang puso na Jesus. Bilisan po natin. Tayo pong lahat. O Jesus, Panginoon at manunubos naming mapagmahal, naihandog na namin ang aming sarili sa aming pakikisa sa iyo, sa panalangin at pagpapakasakit para sa kaligtasan at kabanalan ng mga kaluluwa. Binindisinan mo na ang aming pagsisikap at ginawa mong paraan ng iyong biyaya ang pang-araw-araw naming pag-aalay ng sarili para sa maraming kaluluwang nangangailangan. Iniaalay namin ang abang pagpupuri at pasalamat sa iyo sa pagpayag mong bayaran ang aming sariling kasalanan at kawalan ng utang na loob sa pamagitan ng pagtulong sa iba, sa pag-aalay ng kailang panalangin, gawain, katuwaan at hirap sa maghapon, sa iyong walang hanggang Ama na kaisa ng iyong buhay, na pamamagitan sa langit, kaisa ng iyong pag-aalay sa sarili, sa banal na sakripisyo ng misa, kaisa ng puso ng kanisnisang Inang Maria. Tanggapin mo ang panibagong handog naming ito na iniaalay namin sa pamagitan ng aming mahal na ina at maraming santong patron, lalo na ang dakilang huwarang si San Francisco Javier. Palakasin mo kami sa aming mabuting kapasyahan at tulungan mo kami sa iyong biyaya upang maging masigasig na tagalaganap ng apostolado ng panalangin sa pag-akit ng maraming kaluluwa patungo sa iyong kamal-mahalang puso. Amen. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangbuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. So sana po'y patuloy kayo maging faithful, no, sa inyong promesa, sa inyong commitment na ipalaganap ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Palakpakan po natin sila. Magsitayo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Makatatawag tayo sa ating Ama nang may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Sa bawat panalangin po ating itutugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwala, tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Panalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon.
ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Pakabanalin mo po, Panginoon, ang lahat ng mga pari na sana ay maging matapat kami sa aming tungkulin at sa aming pangako sa pagpalaganap ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umatasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo, dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng kamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
sa kaligtasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Augustine, Saint Ezekiel Moreno, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming kasalanan. Pagkamatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahiulot sa lukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob sa Siya pong ating Panginoong Kristo ang tunay na nagmamahal. Siya po ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus, ang puso mong mahal, bukal ng pag-ibig na libhang dakila, nagpupuri ka sa lupa'y nabuhay. Ikaw ay nagmahal hanggang kamatayan. Nang sugatan nila ang puso mong mahal, dumaloy ang tubig at dugo mong banal na humugas sa aming mga kasalanan, naghatid sa amin ng walang hanggang buhay. Pag-ibig mo, Jesus, ay walang kapantay. Panginoong Jesus, ang puso mo mahal, puspos ng pag-ibig
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ng pag-ibig, ang pag-ibig sa aming kalooban. Sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw, matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali para sa pasasalamat ni Sister Portia. Sa ngalan po ng mga kaparian ng ating parokya, RDPC Good Voyage, kila Father George Peligro, Father Rene Paglinawan, Reverend Father Joel Villaruel, at Father Sak Hagisan. Ang buong apostoladong panalangin ay malugod po nagpapasalamat sa lahat po ng mga sponsors at nag-alay ng ating banal na misa para sa kapistahan ng kabanal-banalang puso na Jesus. At ganon din, aming pinasalamatan ang lahat ng mga organizations sa ilalim po ng Paris Pastoral Council na nakiisa sa amin, sumuporta sa 9 na araw hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Salamat po sa inyo. At ganoon din, kami po ay malugod po napapasalamat at kaisa na naman po natin ang ating mahal na konsihal, Councilor Ernesto Dionisio. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin. At ganoon din, salamat sa ating Mass Presider, Reverend Father Joel Villaruel. Salamat po. Bukas po ay June 12, meron po tayong banal na misa sa ganap na alas 6:30 ng umaga. Ito po ay para sa Kalinis-nisang Puso ni Maria. Inaanyayahan po ang lahat na sana po nandyan po tayo bukas. Salamat po. Ganon din po, binabati po natin ang ating Mass Presider sa kanyang kaarawan. Palakpakan po natin. Magsitayo na po ang lahat. Happy birthday. I am always blessed dahil yung June 10 or yung first week ng June ay napakaganda pong mga araw para magkaroon ng kaarawan. Bakit po? Dahil nag-celebrate na po ako ng birthday ko na Corpus Christi. No? Doon po sa Brazil kasi we celebrate Corpus Christi yung Thursday talaga. No? So, nag-celebrate ako ng Corpus Christi, birthday ko. Tapos nag-celebrate na rin ako ng Sacred Heart of Jesus, no? June 10 din po. Ngayon lang hindi tayo naka-tiyempo, Brother Roland. Si Brother Roland kasi birthday din niya kahapon, no? So, hindi namin na-timingan yung Sacred Heart of Jesus. Itiningnan ko na po next year, 2022, kung anong araw yung June 10. Biyernes na. Biyernes. Kaso lang hindi naman siya fiesta ng Sacred Heart of Jesus. Biyernes nga lang, hindi lang Sacred. Pero I am so blessed, we are so blessed to celebrate that great feast of our Lord sa araw ng aming kaarawan. No? So, continue to pray for us, no? Sana kami mga pari, no? Kaming nagsisilbi sa simbahan ay pakabanalin lagi ng pagmamahal ni Jesus. Depende po yan kadalasan po sa pagdadasal ninyo. Pag nahuhulog na po kami, bumabagsak kami, ay dahil po hindi na kayo nagdadasal sa amin, ha? Kaya, responsibility ninyo yan.
Amen? So congratulations to all of you, yung apostolad panalangin. Sana patuloy pa rin kayong magdadasal. Kayo po yung mga prayer warriors namin. Ha? Lagi niyong isaisip yan, lagi niyong alahalahanin yan. Patuloy kayong nagdadasal, patuloy pa rin po ang ating simbahan, patuloy pa rin po ang ating bayan, patuloy pa rin po ang ating bansa, patuloy pa rin po tayo sa ating community, nagmamahal ng tunay. Amen. Ang handog po ng parokya para sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Katamis-tamis ang puso ni Jesus, humandog ngayon at nangayupapa sa iyong paanan. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay sa pamamatnubay ng kanyang kura paroko at mga kasamahang pari, alay sa iyo ang kanyang dalisay na pananampalataya, hatid ng matamis na pag-asa, at taglay ang wagas na pag-ibig. Pagpalain mo po kaming lahat. Ikaw po ang maging hari ng aming bayan, ng lahat ng angkan at ng lahat ng tahanan. Maging batis ka ng liwanag ng mga inang ilaw ng tahanan. Maging lakas ka ng mga amang guro ng angkan at maging patnubay ka ng mga anak. Pag-asa ng mga magulang, isulyap mo po sa amin ang mga mata mong maawain. Iladlad mo po ang iyong lambong ng iyong pagkakandili at ihasik mo sa lahat ng puso ang binhi ng iyong pag-ibig. Ititik mo sa mga aklat ng iyong kabanal na puso ang pangalan ng lahat at bawat isang nagpapalaganap ng iyong kaharian sa lupa. Alalahanin mo rin po ang mga yumaong nauna sa aming pawang naging deboto at alagad ng iyong banal na puso. Ikaw po ang nagsabi, kayong mga nalulumbay at nagtitiis ng pasanin sa buhay, halina't sa akin kayo lumapit. At kayo'y aking aaliwin, kayo'y tutuwangan. Halina, Jesus ko, at iyong lutasin ang lahat ng aming mga suliranin sa buhay. Gamutin mo ang sugat ng puso at lunasan mo ang lason sa damdamin. Tapunan mo po kami ng awa upang mahango sa karalitaan at malayo sa panganib ng kapahamakan. Ikaw po ang nagsabing, ako ang daan, katotohanan at buhay. Itumpak mo po at patnubayan ang iyong bayan sa landasin ng iyong mga utos, liwanagin ang iyong diwa at pag-iisip, upang huwag masuong sa dilim ng kamalian, kundi laging hanapin ang liwanag ng katotohanan. At kung ikaw ang buhay, huwag mo pong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyong sandaliman. O puso ni Jesus, batis at kadluan ng aliw at kabuhayan. Sa wakas ay dinggin mo po ang panambitan ng iyong bayan. Bayang iisa sa pananalig at iisa sa bigkis ng banal ng pagmamahalan sa lilim ng watawat ng iyong mahal na puso. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sacred Heart, all how divine, you keep us near to thee, and make our lives
soul is thine. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.